Nakahinto sa highway ang van at nabangga nitong kotse sa Miaoli County sa Taiwan. Habang nag-uusap sa labas ang dalawang driver, biglang sumalpok ang humaharurot na SUV. Bumagsak sa harap ng kanyang sedan ang babae. Ang lalaki naman pumailalim at nakaladkad ng kanyang van. Pareho silang nasawi. May 3 sakay na Pilipino ang nasalpok na van na papunta ng airport pauwi ng Pilipinas. Isa sa kanila ang nasawi, ang 62-year-old na caregiver na si Ebelia Escalona Cortez. Sugatan ng kapwa niya pasahero sa van ang kanyang amo at ang anak nito. Tiniyak ng MECO o Manila Economic and Cultural Office, kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan, na tutulungan ng naiwang pamilya ng Pinay. Iniimbestigahan ng mga otoridad sa Taiwan ang karambola. Puspusa ng paghahanap sa batang lalaki na nahulog at tinangay ng rumaragasang ilog sa Bulacan. May report si Oscar Oida. Walang tigil ang pagsuyod ng mga rescuers sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Ilang beses ding sinisid ang ilog, pero hanggang ngayon, wala pa rin bakas ng 8 taong gulang na si Ran na tinangay ng malakas na agos ng ilog kahapon ng hapon. Nadulas umano ang bata habang may pinupulot na suso at nahulog sa ilog. Nakalutang siya, alam ko tinatawag niya ako. Dito pa lang, malapit na siya, tinatawag niya ako, Papa, tulungan mo ako. Kumuha akong kawayan. Talagang, sa bilis talaga ng alon, ang layo na, hindi rin kasi ako marunong lumangoy. Kaya hindi ko na rin siya nailigtas, wala na akong nagawa. Dali-dali rin daw siyang sinakluluhan ng tiyuhin. Inawakan ko sana nandito sa leeg ko. Tapos hanggang nilayo, binitawan ko sa leeg ko, inagisos sa rito sa may sa may malapit na sa Bukana. Pero lubang napakalakas ng agos sa ilog at tuluyang inanod si Ran. Malayo na siya, nandun na siya sa gitna ng lumulutang pa rin yung ulo niya, hindi ko na kaya eh. Umabot na sa Hagonoy ang mga tauhan ng Kalumpit MDRRMO Search and Rescue Unit. Hanggat di po namin nakikita yung tao, hindi po kami tumitigil ng pagsisearch sa kailugan. Mangilang beses ding sinisid ng mga rescuer ang nasabing ilog sa pag-asang matunton ang nawawalang bata, pero dahil sa lakas daw ng agos, hindi ito naging madali sa mga naghahanap. Nananawagan ang mga magulang ni Ran sa publiko na agad ipagbigay alam sa kinaukulan ng anumang impormasyong makakatulong para matunton ang kanilang anak. Parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. Hirap na po kalooban namin. Napakabata pa po ng anak ko. Oscar Oida, GMA News. Nahuli kamang malapitang pagbaril sa isang parking attendant sa Hain Nueva Ecija. Ang mastermind sa krimen may sama raw ng loob sa biktima. May report si Jonathan Andal. Mag-aalas 9 ng umaga nang mamataan sa CCTV ng establishmento sa Hain Nueva Ecija ang paglapit ng isang lalaki sa isa pang lalaki hanggang sa malapitan itong pinagbabaril. Kahit nagtatakbo na palayo ang biktima, hinabol pa rin siya ng putok. Umangkas ang gunman sa motor na minaneho ng kasabwat niya. Nakilala ang biktimang 35 anyos na parking attendant. Naaresto ang rider na napag-alamang mastermind. Sumuko naman ang gunman. Magkano binayad sa'yo? 29,000 lang po. Kilala mo ba yung victim? Hindi po. Pinlano niya yan? Kilala mo yung gunman? Aminado ka, nakasangkot ka sa krimen. Tumangging humarap sa kamera ang mastermind pero inamin niyang matindi ang sama ng loob niya sa biktima. Natanggal daw kasi siya sa trabaho dahil umano sa paninira sa kanya ng biktima. Sinampahan na ng reklamong murder ang mga suspect na bawi sa kanilang ginamit na motorsiklo at baril. Patuloy pang sinisikap ng GMA News na makuhanan ng pahayagang kaanak ng biktima. Jonathan Andal, GMA News. Tuluyan ng lumubog ang isang tugboat na mahigit 1 linggo nang nakasadsad sa Botolan, Zambales. Nakuna ng video ang pagtalo ng mga nagsasagawa ng emergency salvage operation sa bangka. May report si June Veneracion. Unti-unting nilamon ng dagat ang tugboat na yan sa gitna ng malakas na alon sa Botolan, Zambales. Isa-isang nagsitalunan mula sa tugboat ang mga nagsasagawa ng emergency salvage operation. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG,
lumubog ang tugboat sa lalim na 24 na metro. Ligtas ang 10 nakunang tumalon sa tugboat. Kasamang lumubog ng tugboat ang 15,000 litro ng diesel. Bagamat wala pang nakikitang oil spill sa dagat at kalapit na Bukaw River, nakahanda raw ang Coast Guard. Handang-handa po ang Philippine Coast Guard dyan. Naka-standby na po ang ating mga absorbent pads, kasama po yung ating mga oil-spill response equipment sa area. Na-ensure din po natin na naka-intact po ang lahat ng fuel tanks. Sa ulat ng Coast Guard, August 14 nang sadyang isadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ang tugboat na pag-aari ng SMC Shipping and Lighterage Corporation. Pinasok daw kasi ito ng tubig at binaha ang engine room dahil hinampas ng malaking alon. Siyam ang nasagip na tripulante noon. Pinupull out na po actually itong barko na ito from the grounding area. Habang hinihila po ito dahil naka-refloat na po siya, napansin po ng ating pong mga Coast Guard person, kasama rin po itong operator ng salvage company na unti-unti po siyang naglalis sa starboard hanggang sa lumubog po ito. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng paglubog ng tugboat. Na baka tumama sa isang submerged metal debris sa area na yon o baka may mga underwater obstruction. May possibility na dumagdag po itong prevailing sea condition sa area kung bakit naging mabilis po ang pagtagilid at pagpasok po ng seawater hanggang sa lumubog po ito tugboat Suwal. June Veneracion, GMA News. Nasa full bed capacity na ang National Kidney and Transplant Institute dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Halos 60 na ang kaso ng leptospirosis sa NKTI. Priority raw nila ngayon ang mga may urgent at critical medical care. Lilimitahan din muna ang walk-in admissions. Nasa 300 to 500% emergency room capacity naman ang San Lazaro Hospital sa Maynila. 87 na ang leptospirosis cases doon. Patuloy naman daw na binabantayan ng Department of Health ang bed capacity sa lahat ng DOH hospitals. Aktibo rin daw ang referral system nito para maiwasan ang overcrowding o ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang confidential funds sa dating pinuno ng Security and Protection Group na OVP na si Colonel Raymond Dante Lachica kahit hindi siya sakop ng Fidelity Bond. Wala na rin daw siyang hawak na patunay na tatanggap ni Lachica ang pondo. Hindi rin daw niya personal na alam kung paano ito ginastos. May report si Joseph Moro. Tanong ng prosecution sa muling pagsalang sa witness stand ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, bakit niya ibinigay ang kabuang kalahating bilyong pisong cash kay Colonel Raymond Dante Lachica na nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group kahit hindi ito sakop ng Fidelity Bond o yung insurance na kinukuha bilang proteksyon sakaling mawala ang pera. Kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel Lachica ba nag-post ng Fidelity Bond? Dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Lumabas din na wala na ngayong hawak si Acosta na patunay na natanggap ni Lachica ang confidential funds dahil binawi raw nito ang dokumento matapos silang makapag-liquidate. Hindi po ba kakaiba, unusual, na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera? You don't find it unusual? Objection, Your Honor. Argumentative. Sustained. Kindly Yes, Honor. reform, counsel. Nausisa tuloy kung ganito rin ba ang gawain ni Acosta nung disbursing officer pa siya sa Davao City. Nakakatanggap ang lungsod ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022 o kabuuang 1.8 billion pesos. Ito yung modus operandi nyo
binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Ipinunto naman ng depensa na walang pinuna ang COA sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. Nauna ring sinabi ni Acosta na si Colonel Lachica ang bumuo ng physical and financial plan para sa confidential fund. Siya rin ang nagpatupad ng plano at si Lachica rin ang nagbigay sa kanya ng acknowledgement receipt na nagpapakita kung paano ginastos ang pera. Kaya tinanong si Acosta, inalam ba niya na totoo ang pinagkagastosan ng confidential fund, gaya halimbawa ng perang ibinigay kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Sabi ni Acosta, bagaman hindi niya nakita ng personal, nagtanong naman daw siya at ang sagot lamang daw sa kanya confidential at sensitibo ang pinagkagastosan nila. Dagdag pa ng depensa, walang maling ginawa si Acosta sa pagpirma sa certification na nagsasabing nagastos ng wasto ang confidential fund. May template daw kasi ang form alinsunod sa circular, kaya limitado lamang din ang pwede niyang gawin. Git ang prosekusyon, kung gagarantiyahan ni Acosta pinakagastosan ng confidential fund, baka siya ang makulong. Ako ang accountable officer. Siya po ang i-appoint, Your Ma'am, I Honor. memorize. Dahil hindi man lang daw inusisa ni Acosta ang mga kakaibang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts ng mga umunoy tumanggap ng confidential funds, tanong ni Senator Judge Raffy Tulfo. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Average lang po ako nga Average. pagkatao, Your Honor. Correct. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Pinagtuunan naman ng pansin ni Senator Judge Lito Lapid ang pangalan sa acknowledgement receipts na kaapelido nila. Kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Si Senate President Sherwin Gatchalian nagtanong sino ang nag-utos kay Acosta na i-release ang pera kay Lachica. Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po. Paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko po in cash? Kung ibinigay naman ni Acosta ang pera kay Lachica, sino naman ang nagbayad sa mga benepisyaryo, lalo't marami, iisang araw lamang na binayaran. Si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera doon sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot. Tanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, pinakailaman ba raw ng bise ang pera? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Dahil laging si Colonel Dante Lachica ang binabanggit ni Gina Acosta na may alam kung paano ginastos sa mga confidential funds ng Vice Presidente, tanong tuloy ng ilang mga senador, si Lachica na ba ang susunod na testigo ng prosekusyon? Ayon sa prosekusyon, pinag-aaralan pa nila yan. Joseph Morong, GMA News. SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak bumangga sa 3 establishmento, kabilang ang isang parisan sa Antipolo, Rizal. Isa sa mga kumakain doon ang sugatan at agad dinala sa ospital. Nabangga rin ng isang nakaparadang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nagkaproblema sa makina ang SUV ni Mulak, kaya nawalan umano ng kontrol sa manibela. Nakipag-areglo naman na may-ari ng mga apektadong establishmento. Sinagot din ni Mulak ang pagpapagamot sa nasugatang customer. Luxury car ni Derek Ramsey na diskubring misdeclared at hindi umano tama ang binayarang buwis ayon sa Bureau of Customs. Dahil dyan, posibleng mapunta ito sa pamahalaan at kalaunay ipasubasta kung walang maipakitang kaukulang dokumento. Paglilinaw naman ng customs, hindi si Ramsey ang nag-import ng sasakyan. Suspendido naman ng driver's license ang kaibigang negosyante ni Ramsey na si Anthony Jude Villalago, na minamaneho ang sasakyan ni Derek gamit ang peking plaka.
Hinihingan pa namin ng bagong pahayag sina Ramsey at Violago. Mark Salazar, GMA News. Bago ngayong gabi, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng bagyong Obet, 1,250 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ang taglay nitong hangin ay aabot sa 155 kilometers per hour at bugsong aabot sa 190 kilometers per hour. Pinabantayan din ng Tropical Storm Gaynari o yung dating bagyong Nene na huling na-monitor 665 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. At ang tropical storm na may international name na Atsani na nasa 1,770 kilometers east of northern Luzon. Sa ngayon, walang direktang epekto sa bansa ang mga yan, pero ang habagat magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang lugar bukas.